Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, sumagot na po si PBBM sa mga maiinit at maanghang na pahapyaw banat nila Harry Roque. So ganito yan guys ha, ganito yung context. Diba kung matatandaan nyo, nung nakaraang linggo, nagsalita itong si Harry Roque. Ganito kasi yung hugot ni Harry Roque. Kasi daw yung desisyon ng ating presidente ay pabale-balentong daw po. To the point na parang mali pa sa paningin nila, mali sa paningin nila na idepensa natin ang sarili nating soberanya. Kasi nga yung gusto nilang mangyari, no comment tayo. Manahimik tayo, magbulag-bulagan tayo sa ginagawa ng China sa bansang Pilipinas. Manahimik tayo sa ginagawang pangwawater cannon, manahimik tayo sa ginagawang dangerous blocking maneuver, manahimik tayo sa ginagawa nilang pang-aalipusta sa ating bayan, which is hindi po yun yung gusto ni PBBM. Ayaw niya ng tonong ganon, na mag-asu-asuhan tayo dito sa China, yung parang tagasimot lang tayo sa kanila. Ayaw po ni PBBM nun. So ngayon, ang sabi ni Harry Roque, wala, total, pabale-balentong ang ating presidente, kasi yung pinapalabas nila, na pinapagtanggol ni PBBM nga ang ating bayan, pinapagtanggol niya ang ating soberanya, ang labas sa kanilang isip is gusto nga daw po ni PBBM ng gera, which is iba po yung gusto natin ng gera sa pinapagtanggol ang ating soberanya, which is itong si Pangulong Bongbong Marcos. Alam po yung pasikot-sikot sa politics, meron po siyang critical thinking sa geopolitics, 'di ba? Yan po yung hindi iniisip ni Harry Roque. So ngayon nga po guys, ang sabi ni Harry Roque nung nakaraang linggo, makinig kayo ang sabi niya, bakit hindi na lang natin i-water cannon din ang China? Yan po guys yung suggestion niya. Total, gusto mo din naman na magkagera tayo, bakit hindi na lang natin i-water cannon ang China? Yan yung suggestion ni Harry Roque. Tingnan mo ba naman kung nag-iisip kayo ng maayos? Guys, kapag winater cannon natin yung China, pasimula na yun na gusto natin ng gera. Ano yung laban natin? Maliit lang tayo. Diba yung sabi ni PBBM, ipaglalaban natin ang ating bayan sa diplomatikong pamamaraan. Diplomatiko. Hindi sa gera. Kung hindi ka ba diba nakakagigil? Yan yung gusto nyo, yung magkagera. Ha? Kayo pala yung may pasimuno Pero hindi rin naman tama guys, nahayaan lang natin sila na binubuli tayo. 'Di ba? Yung kaya nga kung matatandaan ninyo nung yung nakaraang administration, wala tayong nababalitaan na wina-water cannon, dine-dangerous blocking maneuver kasi nga tayo mismo na Pilipino is hindi na nga po ina-allowed ni former President Rodrigo Roa Duterte doon sa West Philippine Sea. Kumbaga, hinahayaan niya na lang tayo Hindi naman sa ina-allowed. Pero ang nangyayari kasi guys, parang hinahayaan niya na lang tayo na mabuli. At nagkaroon nga po guys ng, ng news blocking. 'Di ba? Na only yung magsasalita is yung spokesperson lang. So, mayroon pong nangyaring news blocking nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ukol nga po dito guys sa issue ng West Philippine Sea. Which is talagang nakakagigil na nung inopen ni PBBM yung media about dito sa konsepto na to, bigla tayong nagulat. 'Di ba? May water cannon na nangyayari, may dangerous blocking maneuver, talagang grabe yung pambubuli. 'Di ba? So ngayon nga po guys, nagsalita itong si PBBM ukol sa mga statement na pahapyaw. Anyway, generalization naman to. General tong sagot ni PBBM. Pero alam ko na pinapatamaan niya din itong sila Harry Roque. Kasi si Harry Roque mismo yung nagsuggest na bakit i-water cannon na lang din natin sila? Bakit hindi na lang natin i-water cannon sila? Total, wina-water cannon tayo, i-water cannon din natin sila. Ganon yung yung suggestion ni Harry Roque. Tingnan mo kung mag-isip sila, ang bobo. Promise. 'Di ba? Utak ng mga talangka. 'Di ba? So ngayon guys, ito yung yung sagot ni President Marcos. Panoodin natin Panoodin natin. Pakinggan nyo. Sir, may mga panukala po na lagyan na ng water cannon yung mga vessel natin na pumapalaot. Will you give the go signal on that, sir? No. What we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other
such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite. It's to lower tensions. And that's why hindi tayo, wala tayo, all we do is pagka nangyayari, wino-water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve, would be to put some kind of any kind of cannon on our ships. Okay, rinig niyo yun. Malinaw naman nata na sinabi ng ating presidente na hindi tayo mag-stoop down sa level ng China. So, idaan natin sa diplomatic process, which is magre-reklamo tayo, pero hindi naman doon natitigil yung mundo natin sa pagre-reklamo. I know na meron pong mas malalim na ginagawang luto ang ating presidente, pero may mga bagay talaga na hindi dapat i-reveal as of the moment. May mga bagay na hindi dapat nire-reveal kasi malalaman ng Chinese government. So, alam kong may ginagawang procedure itong ating presidente. We do not know lang kung anong procedure na yon, pero ang gusto ko lang ipahayag sa inyo is yung sinabi po nila Harry Roque na dapat daw i-water cannon din daw natin sila. Hindi po papayag ang ating presidente. Dahil unang-una nga po guys, kapag ginantihan natin sila, yun na talaga yung hudyat na gusto natin ng gera. Although, yung mga ibang bansa, yung Japan, yung Indonesia, and yung other country na Vietnam na binubuli is, di ba, pumapalag sila. Pero hindi naman po tayo ganon yung plano natin. Meron pong mas malaking plano itong ating presidente na as of the moment hindi pa natin alam. And tanging nakakaalam lang dyan is yung ating DND, di ba? Department of Defense secretary na si Gibo Chodoro. So baka next year, next month, next week, maririnig natin or malalaman na lang natin na ganito pala yung plano ni President Marcos. Pero guys, hindi ibig sabihin na hindi natin sila iwa-water cannon, hindi tayo gagante. Hindi po ibig sabihin nung talunan tayo. Bagkus nag-iingat din po tayo. Geopolitics to guys. Dapat marunong tayo maglaro sa politika. Kagaya na nga ng sa ICC. Example ko sa inyo. Itong si President Marcos, di ba, never niyong nagsalita na papapasukin natin ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Pero, amoy na amoy nila Roque na may kinalaman si PBBM dito sa pagpasok ng ICC. Naamoy na nila. Pero si President Marcos, kinikip niya na i-deny yan. Bakit niya dinideny? Kasi hindi pa nga po siya nagsasalita ng about sa ICC na pagpayag dito sa ICC, biglaan ng kumakambyo yung kabila at ang dami ng ginagawa. How much more pa kaya pag nagsalita to? Di baka mamaya napraning ng bansang Pilipinas. Di ba? Baka mamaya nag-double timing na yung mga yan. Although double timing na sila, pero baka malay mo, i-triple, quadro pa nila yung kanilang trabaho basta masira, pabagsakin lang si PBBM. So, dapat guys, marunong kayong makinig sa mga tono. Diba, mag-analyzation na lang ba? Katulad dito sa sa Hakbang Maisog Prayer Rally. Diba, kagaya ng sinabi ko sa inyo, doon sa Bustos Bulacan, something else na unusual talaga. And then, nung nangyari dito sa Dumaguete, doon, nasundan na agad natin yung pattern na pumupunta sila sa mga lugar na ayaw sa kanila. Kasi, pag hindi sila binigyan ng permit, mag-feeling victim na sila. Tapos pag nag-feeling victim sila, maawa yung mamamayang Pilipino. Siyempre, yung Pilipino maawain yan. At kapag naawa, hikayatin sila na bumuo ng mas malaki pang rally. Which is para nga po pabagsakin si PBBM. Alam nyo guys, tayo dapat marunong tayo sa pasikot-sikot dito sa sa politika Yung drama nga ni Bato de la Rosa, nakikita nyo yon, 'di ba? Kunyari away-away sila. Pero yung objective ng Senate probe is pagmukaing adik itong si PBBM. Kaya nga guys, mahirap silang paniwalaan sa kanilang mga sinasabi itong kampo nila Digong. Kasi nga, marunong silang maglaro sa politika. Kaya gawin din natin, laruin din natin sila. 'Di ba?
Kung nilalaro tayo, laruin din natin sila. Maglaruan tayo. Pero guys, ako yung punto ko dito, as a millennial, as a Gen Z pala, as a Gen Z, at least ako, pinapahayag ko yung mga nakikita ko. Di ba, pinapahayag ko yung mga, yung mga senaryo, ginagawa ko pinapa-open mind ko kayo sa mga senaryo dito sa ating bayan. Hindi lang para sa mga matatanda, but also sa mga katulad kong masyado pang bata, ino-open ko na sila sa usaping politika na dapat makialam sila. Yung hindi lang puro TikTok. Diba? So anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.